Hello guys, welcome sa ating bagong video. Marami nagtatanong sa akin lately kung sulit ba na mag-own ng isang 90s car ngayong 2025. Yan yung pag-usapan natin sa video na to. I-share ko sa inyo yung mga experiences ko as a 90s car owner ngayong 2025 at ano ba yung mga advantages at disadvantages nito at mare-recommend ko ba siya sa inyo. So yun yung pag-usapan natin. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, first let's talk about looks. Alam naman natin, may kakaibang looks talaga yung mga 90s car, no? Actually, hindi lang itong Mazda 323. Kahit yung mga Toyota Corolla Big Body, no? Yung mga AE101, ganda din yung Honda EK, EG, no? Mitsubishi Lancer na Pizza Pie, tsaka yung mga Nissan Sentra. Aminin man natin sa hindi, meron silang certain look talaga na nagiging parang unique sa mga 90s car. So, hindi ko naman sinasabi in general na lahat magagandahan dito. Pero ako personally, nagagandahan ako sa mga looks ng 90s car. Kaya kung gustong-gusto mo yung mga ganyang style ng look, maganda talaga magkaroon ng isang 90s car. So, isa sa mga madalas tinatanong, kamusta naman yung maintenance at saka spare parts ng mga 90s cars ngayon? No, good news, marami pa ring mga available na mga parts ngayon ng mga 90s cars. Lalo na kung mag-join kayo sa mga Facebook groups. Malaking tulong yun. Kung alam ba, kung ano yung sasakyan ninyo, join kayo sa Facebook group ng sasakyan ninyo. Kasi doon, makakabili kayo ng mga parts doon. Maraming mga katay doon na sasakyan na kagaya ninyo. Nagbebenta sila ng mga surplus. Nandun din yung mga trusted mechanics and etc. So, malaking tulong kapag nag-join kayo sa mga Facebook groups na kagaya niyan. Pero kung di naman kayo mahilig mag-join sa mga Facebook groups na mga ganyan, makakabili pa rin naman kayo sa Banawe. Marami pa rin. No? Pero syempre, take note nga lang sa pagpunta sa Banawe. Ingat lang kayo, marami mga manloloko dyan. At kung hindi naman, pwede pa rin naman sa mga online shopping platforms. No? May mga mabibili pa rin kayong mangilan-ngilan na mga parts na brand new ng 90s car sa mga online shopping platforms. Yun nga lang, di ko lang sure kung original talaga sila. So, kailangan alam nyo talaga yung part number ng sasakyan ninyo. Pero tandaan natin, hindi na rin talaga kasing dami ng mga parts kagaya dati yung makukuha ninyo sa mga 90s cars. Meron kayo mabibili. Pero minsan, kapag medyo rare na yung part ng sasakyan ninyo, medyo mahirapan na kayo. Kaya talaga ang advantage ng mga 90s car, mas simple yung kanyang design ng makina nila, more on carburetor o kaya naman basic electronic fuel injected lang yung sasakyan. Hindi kagaya ng mga modern cars ngayon, napakaraming mga sensors. Kaya mas mura siya in general yung maintenance niya compared sa mga bagong sasakyan ngayon. No? Kapag may mga nasisirang parts, mas mura yung mabibili ninyo sa mga 90s cars. Yun nga lang, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, may ilang mga pyesa, lalo na kung talagang sobrang rare, mahirap siyang mahanap sa mga 90s cars. At syempre, kung wala kang trusted na mechanic, mahirapan ka din. Kasi may mga ibang sasakyan, like ito si Blake, hindi lahat ng mechanics kaya nito. Kaya itong ayusin. Kaya kailangan meron ka talagang trusted mechanic. Kasi kung hindi mo mapapagawa sa trusted mechanics at hindi nila maayos, baka ang ending, mas malaki pa yung gastos mo kaysa sa mga bagong sasakyan. Kaya hanap ka lang ng trusted mechanic o kung gusto mo, ikaw mismo yung mag-DIY. At syempre, dahil medyo luma na yung mga 90s car natin, mas madalas na siyang nasisira. Yun lang naman yun. So, minsan kakapagawa mo pa lang, meron ka na agad ipapagawa na iba pa, lalo na sa mga pang-ilalim or sa mga makina, lalo na kung hindi masyadong na-maintain yan ng mga previous owner niya. Pero overall, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot kasi meron pa rin mga spare parts available at kayang-kaya nyo pa rin siyang i-maintain. So ngayon, pag-usapan din natin, kamusta yung fuel efficiency niya at daily driving? Mare-recommend ko bang i-daily drive nyo ang 90s car? Oo naman. Basta sigurado nyo na paayos nyo na lahat ng mga outstanding repairs niya, masisigurado ko sa inyo, worth it i-daily drive ang mga 90s car. Okay na okay siya. Yun nga lang, minsan talagang pagka
dinadrive mo siya, minsan mararamdaman mo hindi na siya kasing komportable talaga ng mga bagong sasakyan ngayon. Kasi syempre iba yung mga suspension design ng 90s car sa mga bagong sasakyan ngayon. Kaya makaka-experience ka talaga na medyo may tagtag siya ng konti compared sa mga iba, like yung mga mas bagong mga sedan sa ngayon. So yun lang naman, when it comes sa daily driving, okay siya basta naipagawa nyo lahat. When it comes sa fuel consumption, dito tayo medyo i-adjust natin yung expectations natin. Kasi dito mo makikita talaga yung difference ng isang 90s car. Yung mga 90s cars, wala pang eco mode, wala pang hybrid mode, no? Solely nagre-rely ang fuel consumption ng 90s cars. Una, sa condition ng sasakyan. Pangalawa, sa driving habits mo. Kaya kung hindi masyadong condition yung 90s car mo, medyo mataas talaga yung fuel consumption yan. Lalo na kung medyo mabigat din yung paa mo sa accelerator pedal. Kung medyo spirited driving ka, mararamdaman mo talaga yung fuel consumption. At isa pa, medyo mabigat kasi overall ang gross weight ng mga 90s car due to the materials na ginamit sa kanila compared sa mga bagong sasakyan. Kaya yung isang 1.6 liter na 90s car versus 1.6 liter na brand new na sasakyan ngayon, hindi mo talaga, medyo malayo talaga yung difference nila when it comes sa fuel consumption. Mararamdaman nyo talaga yon. So, yung mga modern sasakyan ngayon, kapag highway, nakakapag 20 kilometers per liter yan. So, pero sa mga 90s car, makakuha ka ng 12, 14, 15 kilometers per liter sa highway, masaya ka na. Sa city drive, masaya ka na makakuha ka ng 6 to 8 kilometers per liter or 10, kung talagang sobrang galing mo mag-drive, 10 kilometers per liter sa isang 90s car. Di kagaya ng mga bagong sasakyan ngayon na mas mataas pa doon yung mabibigay nila na fuel consumption figures. So yun lang talaga. Kaya kapag magna 90s car ka, expect mo na hindi siya kasing tipid na mga modern na sasakyan. So medyo mas malaki yung magagastos mo sa gasolina, lalo na kapag kay pang daily drive mo to. Isa pang pag-usapan natin ay yung mga tech and safety features. Kung nasanay ka sa mga push start, infotainment display na touchscreen, ABS, hill start assist, at napakarami pang iba, kaya cruise control, medyo hindi para sa iyo 90s car. Kasi yung mga 90s cars talagang basic lang. Talagang seatbelt nga lang yung safety feature ng iba eh. No, bibihira yung mga may ABS kagaya ni Blake at saka may airbag na ibang mga 90s car. No, wala silang masyadong mga push start, yung mga manual windows lang eh. 'Di ba? Iba disusi talaga yung mga 90s car. So, hindi mo talaga i-expect yun kasi wala pa naman talaga yon nung ginawa yung mga 90s car. Wala pa yung mga features na yan. Pero ang good news, pwede mo rin namang i-upgrade yung mga 90s car mo up to a certain level ng mga tech features. Halimbawa, ito kay Blake, naka-push start ito. Meron tong reverse camera, meron tong 9 inches na infotainment display na may Apple CarPlay at Android Auto. Pwede mo ilagay yon. No, yun naman ang maganda sa kanya. So, pwede mo siyang malagay. Kasi out of warranty siya, wala siyang warranty iniingatan. So, kahit ano, pwede mong ipalagay sa kanya basta available. I think kahit 360 camera, kaya na rin ngayon ng mga 90s car. Pero yun nga, up to a certain level lang. Hindi siya kagaya talaga ng mga modern sasakyan na napakagandang mga tech and safety features. Isa pa pag-usapan natin ay yung para sa akin, na pinaka-best na experience na nakita ko sa 90s car ay yung learning experience. Kung mahilig ka talaga sa sasakyan, marami kang matututunan sa mga 90s cars. Kasi nga, yun nga, madalas siya nasisira, so madalas ka magpaparepair. Every repair is a learning opportunity. Although magastos siya na learning opportunity, pero matututo ka talaga sa sasakyan mo. Minsan, may mga sira pa yung sasakyan na pwede mo siyang ikaw na mismo mag-DIY. So, matututo ka maging mekaniko at your own dahil sa mga paggamit mo ng 90s car. At syempre, natutulungan ka rin ito na ma-prepare yung sarili mo, maging disiplinado ka when it comes sa maintenance. Kasi alam mo na once na pinabayaan mo kahit konti yung maintenance ng 90s car mo, magkakaproblema ka agad. May mga masisira sa kanya. Kaya natututo ka mag-check ng mga fluids, natututo kang mag-oil change ng tama, no? In preparation para kung sakali magkaroon ka ng mas modern na sasakyan or mas brand new na sasakyan, di ba? Mas may chance ka ngayon, mas marunong ka na ngayong mag-maintain
ng sasakyan mo. Kaya talagang learning opportunity magkaroon ng isang 90s car. Dito ko na-develop yung pagiging mahilig ko sa sasakyan, at saka most of my knowledge sa sasakyan talagang nakuha ko sa pag-own ng 90s car. Kaya talagang very good learning opportunity yung magkaroon ka ng isang 90s car. So yun lang guys, yung mga gusto ko share sa inyo about ownership ng isang 90s car ngayong 2025. So marirecommend ko ba sa inyo na magkaroon ng isang 90s car ngayong 2025? Well, kung mahilig ka mag-DIY, gusto mong matuto about sasakyan, goods yung 90s car para sa iyo kasi learning experience yan eh. Kung gusto mo rin kung isa ka rin car enthusiast na mahilig mangolekta ng mga 90s car, goods na goods din sa iyo. Kung kulang yung budget mo pero gusto mo magsasakyan kaysa magmotor, okay din naman ang 90s car. At syempre, kung gusto mo mag-drive talaga, maramdaman mo talaga yung pagiging driver mo kasi nga hindi naman sobrang dami ng mga tech and safety features nito. Ikaw talaga yung may control sa sasakyan mo. Good sa'yo ang 90s car. Pero syempre, kung hanap mo talaga ay walang hassle, hindi masyadong kailangan tutukan sa maintenance, gusto mo, drive ka lang ng drive, yan. Time for a modern car naman para sa'yo. So yun lang yung thoughts ko guys. Ikaw ba ay naghahanap or nagdadrive ng isang 90s car? Comment mo naman below kung ano yung sasakyan mo. Excited din ako makita. Siyempre kung nakatulong sa iyo yung video na to, kung nag-iisip ka bang bumili ng isang 90s car ngayon 2025, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo na same scenario sa inyo. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow kay Car Talks PH, click mo na yung subscribe button or follow button sa mga social media accounts natin para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!